Feel my heart. Who am I that you guided morning star? We just light the way for my ever wandering heart. Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, not because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call right through the rain and calm the stormy me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I'm Hello. Tayo po ay tumayong lahat at yun po tayo manalangin. Panginoon naming may likha ng langit at ng lupa. Sa iyo lahat, Lord, pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na kami po ay tinipon mo sa iyong bahay panambahan, Panginoon, upang purihin ka, itataas ang iyong pangalan. Panginoon, hinihiling po namin na ang Espiritu Santo nawa ang siyang manguna sa amin at bigyan mo kami ng pangunawa upang sa ganon, Panginoon, ay maunawaan namin ang iyong mga salita. At itanim mo po sa puso't isipan namin upang sa ganon, Panginoon, ay maisabuhay namin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala upang sa ganon, Panginoon, ay magiging karapat-dapat kami na magpuri sa iyo. At i-bless mo, Lord, lahat ng parte ng gawain ito, naway, Lord, ikaw lamang ang siyang maitataas. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.
Amen. Patuloy po tayong tumayo. Pagkatapos waragi ira ibibiyatang taawi 1:11. Kung na huwag kinabuhan na yapo, purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hininang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay napakadakila. Mga nalulugod sa kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway dakila at wagas, katwiran niya ay hindi magwawakas. Hindi mamaalis sa ating kunita. Si Yahweh ay mabuti, mabaging lubha. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana. Pangako ni Yahweh ay di nasisira. Ipadaman niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang iibigay niyang lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maasahan sa lahat niyang batas. Ito ay lagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo at matapat. Kaligtasan dulot sa mga hinirang, may pinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh ay simula ng karanungan. Taong masunurin, pupurihin lubos, purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Kaya tanong ko lagi na. Uling Diyos na fugag tanitang irawa waragi ang nakakaraka. Kansyong atang po iyafu.
tampo iya po. Pakulitan tansyonan iya po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ang naimbita po kita dito magkipangalan kami tabi na kunan patuloy ng kasyong yapo.
sa ngayon ang dang magitubang alawak at tang iliman at tagitate. Mitang pagkauli, bukod ang ilang. Diyos na fugag ulitan itang irawawragi. Sa ngayon na i-tiyempo tang tapino kunari umaytang kedangang dudayaw iyafu tanapasa-pasa ira to agaw weeks. Sino po imaya nga umaymat dayaw tayo iyafu? Diyos sa pugag na lamang. Diyos sa pugag na nga mo amin. Waragi ra. Magayaya nga nakasilingan tang mana. Marayaw iya po. Magayaya ipo to maningang to magiritang itang madayaw tayo po. Parte na pa na pamasinga ko tandiga mo na experience ko ta trabaho mana maski awa nga mabataw ambuno to kabulo ta kamo ta paddasal. Kana yung kabulo kabulo ta kamo ta paddasal kada malugag nga kada magkatrug nga kana yung ganuno ta kamo pa. Tate pa ka madayaw nga tayo po na on the spot to pinagitara gangore maski pa kunari marayaw iya po pututang mabay man na ari balo tayo po si tambi ngami marayaw iya po kitang Amen. So, pigaman siya rin ko yan yung gagatabar ko. 7 months, yata na kandilang niya rin last to pinaburulo kang tao ya. Tanawang mo to 7 months na ni. So, kung marayaw iya ko, dapat wala ni Kuya Jun, ta pinananggal na tanisa, to pinangyawa na, to pinasustain na din ta mamawag na takagag ko. So, sinipaga po, imaya madayo tayo ako. Diyos ta fugag tanita ngamin ira iko gapa idadayaw i Diyos ta piyana nga kanayon ta patuloy mi ta proteksyon na pangyawa na to sikang
makasatu gawa-gawa iyang ang tapang i-provide na irat ang mamawag ni maraya-rayaw i Diyos ang maraya-rayaw i Diyos ta aniyawa na to protection ta katagitat daytan nitang ta napasangore to masikang to badyu magbalok ta Diyos ta amutang to i Diyos mismo nangyego tanitang in ng protection tanitang arito i Sierra Madre arito i arugog ta ari ginak ko magbalok ta nagarugog karuang gapan magbalok ta Sierra Madre ta protection ta Sierra Madre kuko ta mono ko ta kudo yari na lagungan na indilikha tanan na dayarayaw ang besto yari ilumikha imadayarayaw na kon yari ikanayot ang nono pangwawaragi ang aming arubangat kang andi kapaddalang at kang mapyao no maraki i-Diyos namin imadayarayaw dapat kapatuloy tang so yari lamang madayarayaw iyafu. Amen. So, yari, gusto, kurog talaga itinagin ni Pastor Willie. Iyafu lang talaga, ketangang dapat to dayaw, honor, iya lang nago, i-creator na mundo ngawe. So, akan to yan, Sierra Madre, na. Dire, iyafu maba mismo, nagangwa tatong, tapi no kunari, masustain, itagitad day to, tana, malefa na Sierra Madre. So awang to dumatuid kedangang to dayaw bakang iyafu lamang. Marayaw iyafu ta kagagaw to pa protection na tanitang. So sinipaga po era maya umimadayo ta iyafu. So noong kang po nagi na mensahe ginatang labi po itade to kansyon. Hello, ayan. Before nga gapa magkansyong kaya ko dayaw ang iyafu ta niyawa na to trabaho maski fresh grad medyo makasta gapa niyawa na to trabaho tana message na magpangito kansyon ako yet not I but through Christ in me yayain trabaho na ngaming i-ganog tumesi mo dapat to nita. Sabayan niyo ko kung alam niyo po yung kanta. For heaven now to
Diyos tafugan uli itang namin, mawaragi ra. Kurog to i-Diyos lamang, ikay pangatan na namin, inapapalabalo, napatay rayaw tam, ta nagpasa to bagyo, nilataw na itam, kastayari kinigini Pastor Willie, kang to Sierra Madre, inangiyego itang, kakurugan na, sigong takagin na makanam mo, takon natong ginatuganog, ay rarayo, ikatang na nagbagyo ta kahit na Sierra Madre. Amelayasik pa na Sierra Madre, katang na nagbagyo. Ano yung butag? Observatang, mapiapagal ta atang nang ipagdagot ang nagwang. Kasi gagangay atang nang ibagyo ane ta Sierra Madre. Ngayon, masatang nang i-Diyos ane ta bagyo, kaya refusto. Amen. Ay ipakapanguan ng Diyos inagiyego talita. Yari ito no inan no maski pagata kay Sierra Madre yung direct hit talaga na bagyo kay talaga ano na daral kanira kanaya iego Sierra Madre kadaral na kukwa era mega futa ay yatong kakurugan na. Yari ito i-Diyos, imepango, tumalabalat tatang. So, sa ngawet ang fugag, ginatang tumapya, ipakandang mo na iafutan nitang, mayan nung takwa ni Yafu Jesus. Manatag itang, bibigatang, idatang to kay kakwa, iuvogog na Yafu to mabibig tura ni Mateo, Kapitulo 5, Matthew chapter 5, bibigatang verses 17 to 26. At ganito po ang mababasa natin. Page 5, katong Tagalog to Biblia, na kunaw itagyan. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mo may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at magipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa Kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran. Kimalo itang Panginoon naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, banal, at puno ng pag-ibig.
Walang hihigit o makakapantay sa iyo, Panginoon, sa iyong katapatan, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang magpawalang hanggan. Lubos kaming nagpapasakop sa iyo sa oras na ito, sa iyong mga salita na magtuturo sa amin, upang sa ganon, Panginoon, ay walang ibang mailathala, walang ibang maitampok, at mabigyan ng luwalhati at kadakilaan kundi ikaw lamang. Ipahintulot mo nawa ng iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin at siyang magturo, magbigay ng karunungan, magbukas ng aming mga puso at isipan, at padalisayin kami upang maging malinis kaming sisidlan ng mga biyaya ng turo ng iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, tayo po ay umupo at pag-usapan natin sa hapong ito ang relationship ng kautusan sa Ebanghelyo. The relationship of the law with the gospel. Napakahalaga ang sinabi ng Panginoong Jesus, na sinabi niyang huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Hindi na i-establish ang new covenant sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus na nabaliwala ang kautusan. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Bagkus ay ang kautusan ang pundasyon kung bakit ang gospel o ebanghelyo ay naibigay sa atin at naitatag ang bagong tipan na pinatibay ng dugo ng ating Panginoong Jesus, sapagkat hindi natin makikita, maa-appreciate ang kahalagahan ng ebanghelyo kung wala ang kautusan, sapagkat ang kautusan ang magsasabi sa atin kung gaano tayo kamakasalanan. It is the law that confronts us and declares that we are sinful, sapagkat hindi natin kayang sundin ang lahat ng naitakda sa kautusan. At ang sabi ng sulat ni Santiago sa chapter 2 verse 10, kung isa man lang sa kautusan ang hindi natin nasunod, ang buong kautusan na ang hindi natin sinunod. So kahit na isa lang ang na-violate natin doon sa 10 kautusan na ibinigay ng Diyos, ay lahat na ang itinuturing na na-violate natin. Yun ang magpapatunay na lubos nating kailangan ang pagliligtas ng Diyos, sapagkat hindi tayo kayang iligtas ng kautusan, hindi dahil sa walang kapangyarihan ng kautusan, ngunit tayo ang palaging nagkukulang. Kung titignan natin ang kautusan, mas lalo nating nakikita ang bigat ng ating kasalanan. It reflects, ng kautusan, ang bigat ng kasalanan natin. Kung kaya't kinailangang maitatag ang bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus, upang sa ganon ay mas lalo nating makikita ng malinaw ang relationship ng law sa gospel. So ito po ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin sa hapong ito. At ang kabuuan ay ito po. Jesus made clear the distinction between the letter of the law and the spirit of the law as a call to a deeper, more radical holiness for His disciples. Ipinaliwanag ng Panginoong Yesus kung ano ang kaibahan ng tinatawag na letter of the law. Yung mismong pagkakasulat nung ibinigay ng Diyos ang 10 kautusan. At kung ano ang lubos na kahulugan nito, spirit of the law. At ito ay imbitasyon para sa atin, a call sa isang mas malalim
more radical holiness para sa ating mga alagad ng Panginoong Jesus. Ang kautusan, ayon sa pagkakahayag ng Lumang Tipan o Old Testament, ay merong tatlong importanteng aspeto. Yan ay ang moral, ang ceremonial, at ang judicial. Ang moral aspect ng tinatawag na kautusan, yan yung finulfill ng Panginoong Yesus. Kung sabi na dito na tinupad niya, no? Yung moral aspect ng kautusan ay tinupad ng Panginoong Yesus nang walang kakulangan. The moral aspect of the law, He kept it perfectly. Bakit? Kasi walang kasalanan ang Panginoong Yesus. Pag-aaralan natin mamaya, no, kung paano niya tinupad ang lahat ng tinatawag na aspeto ng kautusan na ito. Requirements of the law. Ang ceremonial aspect naman ay tinupad ito ng Panginoong Yesus by being the embodiment of everything na dating sinabi sa Old Testament, no, yung types na sinasabi at ang simbolo na ang pinapatunguhan o tinutukoy ay ang Panginoong Yesus. Katulad ng sacrificial law noon na dapat pag maghahandog sila ng isang hayop ay dapat walang dungis. Pipiliin nila yung pinakamaganda na ihahandog nila sa Diyos. Yon ay simbolo pointing to the perfect sacrifice of Christ. And by that, He fulfilled yung ceremonial aspect ng law na yan. At yung judicial aspect ay tinupad ng Panginoong Yesus by personifying God's perfect justice. Ayon sa sinasabi ng chapter 12, verses 18 and 20, dito sa Matthew. Tingnan natin yung Matthew 12, 18 at saka 20. Ang sabi niya dyan, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang ating minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Katarungan, justice for all nations. At sa verse 20, hindi niya puputulin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. So, si Jesus, ang fulfillment o katuparan ng kautusan, no? Sa buong aspeto. Walang ibang nakatupad ng walang kakulangan sa kautusan kundi ang Panginoong Jesus lamang. Now, ang pag-aaralan natin ngayong hapon tungkol dito, ano ang implikasyon niyan ng ginawa ng Panginoong Jesus, ang pagtupad niya sa kautusan ng walang kakulangan para sa ating mga mananampalataya? What is the implication of what Jesus did for us as believers? Ani nirudun na tanitang na ni pamarulo ni Apo Jesus ta intero dog doan to pagkurangan na para tanitang nga mangurug ira. Ani yatong ipabiligat tang duwa to puntos. Una, ang implication, first implication ng pagtupad ng Panginoong Yesus sa kautusan, no? Na ito na nga ang tinatawag nating ebanghelyo, ay upang i-redeem tayo sa curse ng law. Kasi ang nabubuhay sa kautusan ayon sa sulat ni Apostol Pablo ay nananatili sa kanya ang curse ng law. Basahin natin sa Galatians chapter 3 para mas lalo nating makita. Galatians chapter 3, ganito ang mababasa natin, mga kapatid.
Sa verse 10, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Yan yung curse na sinasabi ko. No? Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Tayo ay nasa ilalim ng sumpa sapagkat hindi natin kayang sundin ang lahat ng nakatakda sa kautusan. That's why we are under the curse of the law. Ngunit, tignan po natin ang sinasabi ng Galatians chapter 3 sa verse 11 hanggang sa 13. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan kasi hindi nga natin kayang tundin eh. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ito ang maganda sa verse 13, ito ang magandang balita, ito ang gospel. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Yari dyan na gospel. Yari good news makagi. Na inako ng Panginoong Yesus ang sumpa ng kautusan para sa atin. Kung kaya't nakikita natin ng maliwanag dito, andi nirudun natin waniya Jesus para tangniktang. Anong sabi sa verse 13? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. He redeemed us from the curse of the law. Alikin ang verse 20, ito ang binibigtang. Tignan po natin mabuti dito sa chapter 5 ng Matthew. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang English translation niya, kung hindi nyo hihigitan ang righteousness ng mga teachers of the law and the Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven. Hindi madali yun. Walang makakagawa doon. Especially during the time of Jesus Christ. Alam nila na ang pinaka-relihiyosong tao nung panahon ni na Panginoong Yesus ay ang mga Pariseyo. Sobra ka-istriktoda, kapanutulda na dob. Kagin ni Jesus, no kang tumas ane kamira, ikatununno, ikanno makatalong langit. Sige mo makahigitari, awang. Kaya nga kinailangan natin ang pagtupad ni Jesus sa kautusan ng walang kakulangan sapagkat ang righteousness ni Jesus ang maibibigay sa atin upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen. Tinupad lahat ni Jesus ang kautusan in every area of His life. Tulad ng sabi ko kanina, dun sa moral aspect ng law, He kept it mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kapanganakan pa lang niya, ano ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 4? He was made under the law. Nagpasakop siya sa kautusan. Lahat ng prescribed na ritual para sa isang ipinanganak na Hudyo, lalong-lalo na panganay, ay ginawa lahat para kay Panginoong Yesus. Mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 21.
He was circumcised on the 8th day. Kanna na kong mawag tumakuha ni sa ta Diyos yaya. Ngayon nitulo na. Peratari, verses 22 to 23, ni presentada ng magana na si Jesus sa templo. No? After yung tinatawag nilang purification. At sa Luke chapter 3, verses 21 to 22, makikita natin doon na nagpasakop si Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Napabaptay siya yakwa ni John the Baptist. Even, amena na ko ang kaya ni Juan Bautista, to bautiso Juan na yaya, Lainan mo ta Matthew chapter 3, naging ni Juan, dapat sakang na kong ibautiso Juan mo, kaya manigin naging Jesus ni sa, what tayo to fulfill all righteousness. Nagpasakop si Jesus upang sa ganon ay ang kabuuan, all the requirements of the law ay tinupad niya para sa atin upang sa ganon ay kumpleto ang pagtubos na gagawin niya sa atin sa sumpa ng kautusan. He perfectly fulfilled the law in His life. Bakit? Kasi walang sino man ang pwedeng nagsabi na si Jesus ay nagkasala. Awang buluga to awayyada, pinangakusang o pinamaliwa, takwa niya po Jesus. He also fulfilled the law in His teaching. Sa kanyang pagtuturo. At kakurugan na, ituduira niya po Jesus, yatong inegafanang lunakta, kakinontra, yaya, na religious leaders irata Jericho. Nikalusaw na iya ng Fariseo, ng Mestro ira nagdog, na Saduceo, mega food ay tudunano ang ni ikusto, mayan nung kapapatulan ng Diyos. Not only that, ngunit dahil sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, that Jesus especially fulfilled the law. Yari ka kumpleto ng makagi pagtubos niya sa atin sa sumpa ng kautusan. Sa nga, nebasing ngayon at krus, inako niya lahat sa sarili niya ang sumpa ng kautusan upang tayo'y lubusang matubos sa sumpa ng kautusan na yan na kailanman ay hindi natin kayang tutin. He bore the curse of the law for us. Yan kinagalinis mo ng Galatia 3:13 kapilipitan. Yan ito, kakas tayo ni kansyong. Ang message ng kanta kanina, yung huling kanta. Awiyatang ikakansyong to I am free. Anikin nata kadya nata change ganuli. Nalatto mo na. Ni kay gapustang because of what Christ did on the cross. Yatang ikansyong to awangan na to sumpa tanitang. We have the freedom in Christ. Yan ito ay freedom lang matolay to tumututul, mamarulo, kauray na Diyos. Mega futa pinalumpangan na itang ni Kristo, tane ta sumpa ng kautusan. Now, ani invitasyon natong para tanitang. Tulad ng sabi ko kanina, Jesus was calling His disciples to a deeper, more radical holiness than that of the Pharisee. Kagin na, kapag hindi nyo mahihigitan o mapapantayan man lang ang righteousness ng mga Pariseo, teachers of the law, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Mabalik, ba ito requirement yari? Hindi. Ang pagtupad ng mga Pariseo sa kautusan noong panahon ng Panginoong Yesus, yan ay nagpapakita ng they are softening
the law's demands. Dahil ang focus lang nila ay external obedience. Ngayon, ani kinagini ako Jesus. Noy versikulo tutumunog after verses 17 to 20. Di ka puna tam magagi murder, sin of murder. Kahit na hindi ka pumatay, nagalit ka lang o nasuklang ka sa kapatid mo, ikaw ay guilty na sa pag-commit ng murder. Kasi sinabi sa kautusan yan, di ba? Thou shall not kill. Thou shall not murder. Ngunit ang sabi ni Jesus, pinalalim niya. Tuno, nalusaw ka lamang, tawagin. Especially no ni menle mo, iwagin. Kaging na, you are in danger of the fire of hell. So, that is a call. Tamas aralam ana mas radical to holiness para tanitang nga magkaging to disipulo ira ni Apo Jesus. Ni anpak ni Apo Jesus i full moral significance na dog anda ni pasingan na to ikatunol na dog. Matunong ni dog. Awan to magkurangan na perfect lagu ilo eh. Ngayon, ikinagin niya po Jesus, agalan na itang, imbitan na itang, akang lamang to the external, to kagita na pamarulo na Fariseo, lukan na the internal conformity to the spirit of the law. Yari itudun niya po Jesus. Ikusto to kay balingan na, nawe na magkagitog. Si Jesus, He took this law and does not loosen it. If Fariseo, papalegad na nagwang. Ngayon, pagkatang makadda para totolay ira. Yari pangibuyan ni Jesus kanira. Imandunod at totolay ira ituddulo. Ito ipakwanong kunneng ay maski inkino ay awang bulugato ay yano idufong nila to lift their burdens. Kasi tududa ay mamakadamo. Ngayon niya po Jesus, kana basta lamang pinapaleg, ngayon mas pinaralam na paga, i-requirement na law tapeno mas masingan na tolay, to awang bulugato pag-asatang, tumapakatunong taruban na Diyos, lukan na kingwa niya po Jesus, isakripisyo at krus na Kalbaryo, kaya ni lamang pinasatisfy the requirement ng law. Tapeno yari nga katulong ni Jesus ay iyawa na Diyos tanitang tapeno mapakatulong itang gapa. Amen. No dati kinagi na Old Testament, thou shall not kill, yari lamang ngayon kinagi ni Jesus. Sa New Testament nga na, maski lamang ni kalusong, nilimenle mo, iwaging, ay guilty ka, ka murder, ang naawayang metampo, ka infirm. Futu issue. Yon ang sinasabi ng Panginoong Jesus. At kag lamang to talawang masingang pamarulo kadtog nukan na tafuti. Amen ang inalify ni Jesus i dog kakurugan na lagu kinagina binibig kang mapa. Verse 20 sinasabi ko sa verse 19 kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito ay at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Now, listen. Nagyawa iya po Jesus to warning na yan nung taong matutunan. Yori kababalit ang binibig. Ikagin na
Kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. No itudong ni palusaw ikagin niya po Jesus. Kasi dito bug na yung katuruan tungkol sa pagkagalit. Nutudwa mo itotolay tumanlusaw, guilty ka, anay kagin na may kwenta katukalin na kang kapapatulan ng Diyos na langit. Nata, may nunikalusong lamang yung waging. Kaligtanan na matay ka na. Yatong kinagina na Biblia. Bibigatan baga sa 1 John 3:15. 1 Kapitulo 3, versikulo 15. Kunaw kinagipagan ni Juan, tatura na. Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. May kwenta ka tumarderer. Gani ka giniwan. Kung napopoot ka, ka-English na to anyone, kung napaga. Kasing nilaman. Yan ito, maragi iran. Yaw ay call niya po Jesus tambitang nga tumututul ni sa tunawayana ay taufun na Holy Spirit tutulap tang ikagyan na Biblia to in your anger do not sin. Numalusawitan ang butang tunalusawitan mamalitugan itang taruban ng Diyos ikomatan megafu tapalusaw tang pagalangan gilitik tang na may kwenta itang na to namatay mababa mo yari sinitan-litang ika naman nalusaw kapagatan-litang tawin ika naman nalusaw guilty tang namin ta ngayon marayaw ni Diyos dahil tumasingat ng direct relation ng gospel na requirement ng law ito pinabulok ng aming niya for Jesus kapeno takunuri mapalugpangangit ang curse ng law may tamit ang to freedom. Amen. At ang lamang ma-fall tawid ang warning niya for Jesus sa verse 19. Ready? Sa verse 19 na pinipigtan tukatang bali wala kang itog ang nakatang ituddu takarwang gapaira imanlusaw megafood na may kwenta tang tukali na kang tapapatulang ng langit no yatong ikwatang yatong iol megadwa ani megadwa second implication na when na King Waniya for Jesus to pinarulo na interudo para tamitan we are called to obey and follow Christ's teachings yatong implication na agalan na itang tumamarulo ana tumutul tatuddo ira niya for Jesus anikin na ng verses 23 and 24 na binigpigtan ng Matthew 5. Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at magipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Yatong kiniya po Jesus. Kapeno matutulak tang yatong kasi kung tumapalegya, no oras to ikalusong, totolay, nawayana lamang, may nga nakayain nang. That is the reality. Nawayana lamang, iwasan mo tang namin nga tiyempo. Nawayana lamang lago, di kang mo daw mawawangan na lamang eh.
Nga manikin ni Jesus. Nga kalusong, may ka mag-reconcile. Hindi yan madaling gawin. But in order to follow Christ and be able to do, tapay lumakwatang matutulatang yan, ikinaginatang verses 23 and 24. Mawag, to i-practice tang mismo, ikiniginiya ko, susud tumutul ka tang misa, magbalik ka to disipulo na. Mawag to katamang mo'y baging, kaktum mo'y krus mo, na tumutul ka tang misa. Mawag, to be put to death, akan to yung patayat tang itolay, lukan na ipatayat tang ilusaw, afututan. Mawag to i-crucify tang, akan to nepatagang, to bagitang, ikwentatang, to nipato na nangaming ni Jesus, at krus, ipasil, ipapatapato, rage, and every whisper that another soul is disposable. To kagita na awang to kay kwenta na karwang para tanli ko. Mawag, tuyai, iparsutang tumapyan. Anak panagdagatang, ikagita na mitagdagan niya po Jesus na krus na Kalbaryo, pagiddu maski arian na ma-deserve ipagiddu mawag ditadagatang makipangmapya where others seek revenge. Tagapyat ang tiyan makipangmapya at kang tuy makibalo. Amen. Yatong application na. You shall not murder is not only a boundary. Yato ngay calling agal na Yahweh sustanitang with tenderness, with courage, with love that refuses to kill even when wounded and instead turns wounds into wells of mercy. Katakitang itang, nainsulto itang, maski na nabigarang ipututang, at tang karagatang imangibalo, yak karagatang tang makipamapya, pagbalingan tang, tumagagi, tumagdafanan na allo, kabintana allo, na Diyos tinalawa tang, dapat tumamaguray kapatolet tang. Amen. So, ano yung challenge sa litang? Kasi itingwa ni Yahweh Jesus ay agal para tanitang to a deeper, more radical holiness. I-question, i-challenge nitang wawaragi kung nasitang ma-respond ta agal ni Kristo bilang church people who have been redeemed from the curse of the law. Kung nasitang ma-responde ta agal ni Kristo bilang may kwenta to totolay na ira, disipulo na, to sinabu na, atong kasumpa ng kautusan, kung nasi. Anay, may kadua, to challenge sa nitang. Kung nasitang arubangang, makigi-sinful anger, tawan na exempted dato. Kung nasitang arubangang, Yahweh is sinful anger so that we could give glory to our Lord. Yato mismo, kinaginato verses 23 to 24. Nagay mo, itabong, isakrifisyong at Diyos. Noy gay natigdake tanong maging ko, may kalapi makipamati. Igakag natong, ay tapeno taniko nga mga itabong to sakrifisyo na padayong ka Diyos, ay may yawa mo, ifusto, tugayaw na nagkakakwatay yato. Amen. Yatong dapat ikaragatatang kanayon. Yan ito kanayon ito, toli, tanti ka mo, especially kabataan nira, sa nakarwang, kadaigdang ito importansya, ikunawe ito oras. Ba't di lamang ba't oras?
ikidawan na yako tanitan. Natatakatangya iyawa. No ikatangya kwa ay pinagulo ni Jesus. Kapelo mapalubang ang itan. Natatakatangya iyawa, ipati oras kan. Kahit tan pagitambong to kagayaw ka Diyos. Gawin kagig ko, kang tupanan ni kaputay, gagamusan mo eh. Gawin kagig ko tauriyang, turiya na kaawang. Makasta na kong mag-adek kang nila, tapi ma-challenge na pangyara. Amen. Magdasalita. Lord, kuruga dayarayo wang ni Kafu, tamang pangipakanawag mo ni kami katudula ubongan mo. Kurug Afu, inaamin po namin sa iyong harapan, Lord, na kahit anong gawin namin, ay hindi namin kayang tugdin ang lahat ng requirements ng iyo. Ngunit lubos kaming nagpapasalamat sapagkat ang Panginoong Jesus ang tumupad sa kabuuan ng kautusan upang sa ganon ay tinubos niya kami sa pamamagitan ng kanyang pagkakapako sa krus ng Kalbaryo upang binigyan niya kami ng kalayaan, Panginoon, sa pagkakagapos. Maraming salamat, Lord. Tulungan mo kami na ang pagkakatawag sa amin, call for a deeper, mas malalim, Panginoon, at radical na kabanalan ay tunay na magaganap sa buhay namin as we seek the help and power of the Holy Spirit sapagkat hindi po namin kayang gampanin sa sarili naming kalakasan, sa sarili naming abilidad, Panginoon. Ngunit hinahangad namin na sumunod at tugdin ang kalooban mo upang tunay at lubos na maibigay namin ang nararapat na karangalan at kadakilaan sa iyo na aming Panginoon na tumubos sa amin ng walang kakulangan. I-bless mo ka rin mensahe na futumi, anong funan na kami to ma-respond the challenge tumiratal mo ni kami. Marayaw ka, Ama. Mapalo ako. Kitawag ni namin yaw ni ko, pangagan ni Jesus na yapo niya. Amen. Marayaw iyahut ubuhug na tu iperatan na katatapitan tu ilusang na si pastor tu iyaya magi pakanawag tapi ko na rin maawatan o maintindihan namin yung sarili na itatampi tu masyang napoporiyan marayaw iyahut na nakumalikat kayo sa ito. Yaman ini makapagmatang namin. Lord, aso ko niya matarba mo na ipagaling mo. Mumay ko nga mali pa mga balabalo. Kaniyaw mo, Lord, kani to ububog mo. Iyaw ang siya mo, Jesus, to yaya ihasakripisyo kategorya ni amat inagkap ko mabalo ba amat iyawa mo iaya ko dito na katatagitan ko depende ko na rin ay
may kunay kang ama ta pagdin na ama at ihubog mo. Pasikan na kang ama ta ang burog. Ikaw ko na rin mas umaralang agurog ni ama ta ikaw. Mega po ama kinimang ta krus ng kalbaryo. Di pa sinamuraya mo. Hindi kami naalala. Kundi ito pa ama, blessing niya ama, tumaturuan natin ikaw. Sa ngayon mga naikip po niya ama, manitoli ama, tumabagok na tapong ama, ikaw. Rekondisin ama, ngamin igatan ni kanya, yung nagkaroon natin ikaw. Alawat ang ama, anabin siya ang mayaw. Tingnan ko na rin, nayawa melodi kata na tinayo sa buka. Mabalo ama, marayaw ka, tayo ito sa mitan hanggang nagyang sa Jesus. Amen.
Sige. Nagkakitang namin, marami na, para sa closing prayer. Diyos mi nga napanwan na ano, kuruga mapalabano kami afu, kami panagbu mo ni kami. Awang na ko ang bulugat at danama mi, makatalong tapapatulang mo, nagkagdumega po kanya, Jesus. Yari ka patuloy kami afu, magdayrayaw tani ko. Patuloy kami Ama, na tumututul, magpasakop ka Espiritu Santo. Kapenuyaya, imang ufong, mangigiya, kandi kami, tanaming tukwambi, kapeno takunuri, nayawa ni Gapa afu, puso to dayaw, ang ito takwa kami ka. Ikikidomi, kung ipanong imang mo mo tapatolay ng namin. Gusto na kami, pakalagdam mo ako, itanama na pamakatalo ni ko. Pasikan mo yung urugmi, kasi ikaw na ko'y nagkafanan na. Ikikidomi ako. Usustinin na kami ka pa, Lord. Pag-awag ni, kami, tolay pagkatauto na gabong, magkaraga, na mangilaya-gaya, mangilambuyag, pagka-Diyos mo, pagpamalyag mo, na po tayo Ebanghelyo, Karito, funan na kami. Awan na tanakwang ito para katambi, na kanilay patolay ni mismo, ay testimonya, at kurog ito pinamalyag mo afu. Pagpadali bagong tali kami, pagyawa mo ito bago ito katakatolay, tali kami. Yaran ni, kapatan ni ko, imawag ng kadadade ni kami, pagpalabalo kami, ipanangom ni kami, nagpasato bagyo, pagbalo Lord, ariyan na makurang, to provisions mo, thank you, iparescue ni Sister Saling, pinangigiyang kanila pamilya, kapena ng punuri ay netoli, igawagawayan na, minay pagayaya, ng ikabung to sakripisyo na pagdayo na tanay ko. Ikikidom ito, sustinin mo yaya, rilamang to yaya, nakanakadatad din kami tao. Yawa mo ka pa, kompleto to koru, para pa ni Pagimi si Jonel pa nalingin ka. Tuwagi ka pa kaka ni Brother Anoy taga hospital, anay kanakan na, pare na pang afuto. Igawa mo, ipang room, pare lamang na kamera, nakangatan ni kami, tambong namin tagay ng pamilya. Ikasal mi ka pa Lord, sustinin mo nga aming imanagam tawe, ira ako, iabing ira, especially sa ngawe, kung to season, na trangkaso. Dasal mi pa kompleto to koro ni Owen, recovery na, nag-aksidente na. Dasal mi pa, imam mo, nawawaragi mira, taga abroad, tanggal lang mo, di mira Lord, sustinin mo ira, irantal mo, imawag ka. Mawag ka to sikam, mawag ka to imam mo, mawag ka to favor. Pagitani ko rin, mawag ka to favor. Development ni Liam nga lang ni Sister Lord. Iwawaragi nila ta Hong Kong, si Sister Jane na China, si Girly ta Saudi. Tuwangi ta ngaming po, to wawaragi mi to kata military service, to protektahan mo ka pa yan. Kargubitan ni ko, pati mapangit mga na, to pagmula no mamarami ira to igiyang ira ta may pango to tiyempo ng mula daw to ang ipagawa mo kari apitad ka po kasi ko mabay makawaya mamagtalobu mamagbunga mangyawa to urang ang mula ira no mamarami bendisyon nga mo bi pagkatole nakadadante ni kami kami nga masirina kari Lord, tugulungan mo, katatante ni kami. Bendisyongan na kami, yego na kami, nang lamang itong pangatak na enemy,
Kapag makapagtulay kami, tumasanto ka arubang mo, makapagtulay kami, kasi ka pa marunok ka rin. Maraya-rayaw ka, Ama. Yung kargo pagatan ni ko, pati wawaragi ra, tuwing magaling to trabaho na, tuwing guide mo nila, yawa mo tanira, inepang mo to trabaho, tuwing reservang para tanira. Tuwangin, ang aming estudyante ira ako, yawa mo bimawa na. Maraya-rayaw ka, Lord. Ito, ningamin yaw ni ko, tangagan ni Jesus na yapo ni. Amen.